Hi, John. Hello, hello. Long time no see. Yeah. Mamaya natin pag-usapan bakit matagal tayo hindi nakita. Anyway, congratulations. Thank you, thank you. You're now an American citizen, di ka na Pilipino. Oo nga eh. Kakatawa yung yung time na tawag nito, nag-oath ceremony kami doon sa Salt Lake ba. Nung tinitingnan ko yung mga katabi ko, yung mga Israelites, mga sobrang iyak nila, iyak-iyak talaga. Eh ako, parang wala lang sa akin. Eh nung umuwi na kami ni Richie, sige, uwi na tayo. And then meron na siyang dinaanan. Ko, sige, susunod lang ako, gagawa lang ako ng post sa Facebook. And then nilagyan ko ng background ng God bless the USA. Nung yung pag record ko na doon, grabing iyak ko. Naiyak ako. Ay ko, ano ba ito? Hinaya ko na lang din kasi parang tears of joy siya eh. Yung back, nasa Davao pa kami, how we decided, among ourselves sa pamilya na okay, let's get ready, let's start our journey hanggang na stranded kami sa Manila. Instead na 2 years lang sana kami dyan sa Manila, umabot kami ng 11 years. And then dito pa konti, nakapag-aral ako doon sa Sweden, may marami pang mga nangyari ba, para ba kung ano ba wilderness namin yung Manila ba, hanggang nakarating talaga kami sa sa US. And ibang feeling talaga na parang I was emotional then after sa ceremony, dahil siguro na feel ko na growing up as Pilipino, ganon, ano yung mga values natin, mga naghalo-halo lahat ng Kasi sabi sa officiator namin, yung pagkasabi niya na bring your values and cultures with us here, sabi, with you, you bring your cultures with you, and then assimilate with us, sabi parang niya. The changing of citizenship parang becomes a happy occasion. Yes. Pero kung maganda pa yung bansa natin politically, economically, yes, we would have not have that parang journey to change our nationality, kasi sa Pilipino marami talaga and others would like to have that Unfortunately, yan ang sitwasyon natin ngayon kasi so why not, diba? Why not? But in the end, those who have journeyed like you na naging American citizen and you're probably eventually your family, lahat kayo, and that will be a blessing for the Philippines rin naman also. Initially parang hindi na ako mag-post na ng citizenship ko. Anyway, I've been here for a long time na. Pero sabi ko, why would I keep this good feeling that I have, no? So, sometimes we think of others, parang medyo mag-alangan ka pa ba na, baka nagbabrag ka or, yung mga bagay-bagay na Pero sabi ko, meron ba din sigurong matutuwa? Kaya sinubukan ko lang i-post yun. Kaya nung gumising ako, ang daming Alam mo, may matutuwa, di ba? Oh. Definitely, may matutuwa. Meron ring maiinggit. Alam yung comment, sana all. Sana all. Sige lang. Sila, ma-mention ko naman, si Kimi tsaka si Rina went to New Zealand lately Oh. So, ang feedback nila, konti yung tao, malinis, and very parang yung mga tao doon very stable sa buhay nila. Depende. The government is really taking care of them.
Depende kasi sa ano mo eh, yung parang preconceived ano mo ba, notion at saka yung preparation mo, parang ganun ba? Kaya pag pumunta ka doon na you're expecting like, you know, something like a Hong Kong or ano ba yung klaseng city, pag ganun ang expectation mo pagdating mo doon na parang, uy, probinsya pala dito, and then you get disappointed or parang sabihin mo na ano. Pero kung titingnan mo na lang as an, ano ba na, iba din dito parang ganun. Right, right. Pero tinanong ko si Kimi if you would like to live in New Zealand sa ano niya, hindi daw eh. Ganun. Pero impressed siya sa country. Oo. Ang malinis, very ano sila, they are very friendly with their environment, Mm. very conscientious sila in not destroying their natural resources. Yes, yes. Number one nga yan sila sa ano, mga environmentalism eh. And ang corruption nila, top 4 sila sa walang corruption. Ganun ba? Anyway, yung sa'yo, ano ka na, talagang, ano ka ba, parang pag ganyan, you don't have, no matter who the president is, you don't have to worry about, yung being deported or what, ganon. Hindi, ano naman lang yan, sobra naman pagkabalita kasi dyan. Hindi naman ganun talaga. Kahit noon pa man, ganun na talaga ang issue ng immigration eh. It just so happen na kay Trump ngayon na masyadong ano talaga Ganon. yung number one, yung pagsarado niya sa ano, which nobody, any president were able to do that. So, yung mga ganun ba? So, That, na ano talaga. Pero kung pumunta ka naman dito legally and then, may mga tawag nito, visa issue, work out mo lang no, kung right, right, anong right, pwede mong sunod na options ba? right. Oo, parang ano lang, yung parang legal in the sense that you did not pay somebody to be there. Yes. Now, kung nyari, merong kailang ayusin, on process, process. Di ba? Anyway. Pero on the other hand, kung mapag-usapan natin ang politics niyan, which is very, tawag ito, complicated and, wala naman tayong information eh. Kung ako lang, personally sana, yung mga nakapunta dito na for some reason, either napaso sila or tumawid sila dito to seek asylum or something ganon, sana lang na magkaroon sana ng mga apat to not necessarily citizenship kagad, but something like, anyway, may pakinabang naman din sila dito eh. Lalo na sa atin, mga Pilipinos, kasi mga professional tayo nung umalis dyan sa Pilipinas eh. So, kung mapagbigyan lang sana ng mga ibang parang way o pathway to be stable dito ba na hindi ka na takot ba na baka one day i-raid ka na lang yung ganun ba. Yan kasi ang very tense na situation dito eh, na kung medyo may problema ka sa papel mo, kabahan ka talaga. Well, ang ano ko nga ngayon, di ba, yung Come Follow Me lesson last Sunday, yung kay Joseph, di ba? Yes. And yung ano niya is, God was with Joseph eh. Mm-hmm. Di ba? Yes. Siguro nga, no matter where we're going, like for example, ako talaga, alam mo naman ako, from the beginning, talagang wala akong inano na magma-migrate or I'll be staying in the Philippines talaga. Yun ang ano ko eh. I feel that is where the Lord has been calling me to be of service sa Philippines eh. Pero if in the event that my children decides to go to another country and reside there, siguro yun nga yung ang masasabihin ko sa kanila is may God be with you, di ba? So no matter where you are, just like yung story ni Joseph, no, from the pit to becoming a significant government official in a country where
he is not a parang Local. ha? Hindi siya local. Hindi siya local, and eventually na-bless yung family niya because of his position in that country eh. Diba? Yes. So, may God be with you, like Joe. So, sa'yo rin, yun ang ko sa'yo as a friend. May God be with you always, di ba? Thank you. And family. So, medyo na iba na yung ko dyan, thoughts ko dyan, Jong eh. Oh, okay. So, alam mo naman ako, we've been friends for some time na. Ang ko talaga, ako sa Pilipinas lang ako. Di ba? So, wala namang problema yan basta wala ka lang ding regret ba na ay sana dapat nag-workout ako. Yung mga ganun ba? Ang mahirap kasi or kung nag-decide ka na pumunta dito na medyo alanganin yung puso mo. So right. parang sayang yung opportunity loss mo na naka-build up ka na sana ng either negosyo or politics sa Pilipinas, yung mga ganun ba? Yung ang ko naman, na-witness ko yung journey nyo. When I met you, yes. Yun na talaga yung nyo na we are here in Manila, and we will be arranging things so that we can we can go to the US. Pero di ba, sabi mo nga yung may journey na wilderness na parang may mga pinagdaanan pa. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Yeah. Hindi naman pwedeng all plated with silver and gold sa mo eh. Dadaanan mo talaga yung mga mga susuungin mo at dadaanan mo talaga yung mga mahirap. Pero along sa journey na yon, meron tinatawag na tender mercies. Yes. Like yung sa Book of Mormon, yung family ni Lehi, ano ba nangyari doon, di ba? Yung while they were traveling sa wilderness, yung mga women nila, maraming milk for their children eh. Yes. Tapos, yung second, yung food nila, ginawang sweet eh. Yung meat eh. Na they didn't have to cook it. Di ba? So these are tender mercies na along the way na binibigay sa'yo no matter how long ka nandyan. And I think, na-witness ko rin sa family, there were tender mercies dito sa Manila. Kung sinabi mo, mas stranded ka, di ba? Friendship has been established. Yes. Friendships, yung serve ka rin dito sa callings nyo, kayong family nyo. You were a big part of the parang growth here in Fairview. Di ba? And then I was able to push through with my licensure. And then along the way, yung dream ko na makapagturo sa university, nangyari din. Yung mga little things na hindi ko kinonsider noon, pati yung pag-masters ko, parang, parang it add up to my journey sa Manila na very full siya ba. Kaya ngayon siguro hindi ko na pwedeng sabihin na parang wilderness dahil medyo kung i-sumatotal mo, mas mabigat yung blessing na na-receive ko dyan sa Manila eh. Kesa yung paghihirap ba. Doon naglipat-lipat kami ng bahay kasi kinuha na yung pinsan ko yung bahay na tinitirahan namin. Then, kasi 2 years lang sana talaga ang plano namin sa Manila. Pero yun, na-denied kami sa mga visa namin initially. So, pero tuloy pa rin hanggang hanggang umabot talaga sa punto na alis na tayo. Si Bak nga nung siya yung isa sa mga pinakahuling pumunta dito eh. Gusto pa niya magstay ng Manila. Sabi ko ba, time to go na tayo. All right, so it has been a fun catch up. Thank you, Jong. All right, yeah, have fun with that. With my improved sight, I'm going to enjoy this. Yes.